In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Ito ang lahi ni Hesus Kristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, Sis at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat naman ang ama ni Uram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotham, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Uzias. Si Uzias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Henesis. Ang Ebanghelyo sa Mateo ay naglalahad ng lahi ni Jesus na nagpapakita ng kahalagahan ng kasaysayan sa plano ng Diyos sa kaligtasan sa kabila ng iba't ibang hamon at kasalanan ng mga tao sa angkan ni Jesus, tulad ng kay Juda at Tamar o ni David at Urias. Ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pangako ng Mesiyas. Ang unang pagbasa mula sa Henesis naman ay nagpapahayag ng propesiya ni Jacob tungkol kay Juda.
ang magiging pinagmulan ng hari na maghahari magpakailanman, na tumutukoy kay Jesus bilang hari ng mga hari. Halimbawa, sa panahon ngayon, pagpapanatili ng pamilya. Tulad ng mga angkan ni Jesus, maraming pamilya ngayon ang may magulo o hindi perpektong kasaysayan. Ngunit pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ay laging gumagawa sa kabila ng ating kahinaan. Pangalawa, pagkakaisa ng pamilya. Sa panahon ng Adbyento, maraming pamilya ang nagkakaroon ng pagkakataon upang muling magkaisa sa panalangin, pagpapatawad at pag-ibig. Ito ang panahon upang palakasin ang ating ugnayan sa Diyos at sa bawat isa. Sa ating pagninilay para sa pamilya at buhay, una, pagtitiwala sa plano ng Diyos. Tulad ni Maria at Jose, na buong pusong tinanggap ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, naway magtiwala rin tayo sa kanyang plano sa ating pamilya. Pangalawa, pagpasan ng pananampalataya. Ang lahi ni Jesus ay sumasalamin sa pagpapasa ng pananampalataya sa bawat salinlahi. Mahalaga ang pagkakaroon ng tradisyon ng pamilya sa pagdarasal, pagbibigay ng oras sa Diyos, at pagiging saksi sa mabuting balita sa araw ng pamumuhay. Sa magisterium, ang Ebanghelyo ay itinuturo ng simbahan bilang pagpapatunay sa ganap na pagkatao at pagka-Diyos ni Kristo sa kanyang lahi. Makikita ang katuparan ng mga propesiya ng lumang tipan. Sa tradisyon, ang panahon ng Adbyento ay tradisyong nagpapalalim sa ating paghahanda sa pagdating ni Jesus. Tayo'y inaanyayahan na magbalik loob at magsisi sa ating mga kasalanan. Sa banal na kasulatan, ang talangkana ni Jesus ay nag-ugat mula kay Abraham, na paalala ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan na nagkakaroon ng ganap na katuparan kay Kristo, Jesus. Ano ngayon ang ating baguhin ngayong Adbyento? Una, pagpapatawad. Sa pamilya, sikaping magpatawad sa mga nakasakit at nagsimula ng bagong relasyon na puno ng pag-ibig. Pangalawa, pagiging bukas sa Diyos. Tularan si Maria at Jose sa kanilang pagiging handa sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Excuse me. Pangatlo, paglingkap sa kapwa. Tulad ni Jesus na nagmula sa simpleng pamilya, magmalasakit sa mga nangangailangan, lalo na ngayong Pasko. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, salamat sa iyong katapatan sa kabila ng aming kahinaan, gabayan mo ang aming pamilya upang maging larawan ng iyong pag-ibig at pagkakaisa. Naway maging handa kami sa pagdating ng iyong anak sa aming mga puso ngayong Adbyento. Turuan mo kaming magpatawad
magmahal, at tumugon sa iyong tawag ng may pananampalataya at pag-asa. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!